Hallelujah, hallelujah. Sige, bago po tayo umupo, manalangin lang po tayo saglit. Let's pray for the word tonight. Hallelujah. Hirabasika rababahalalaiya raante laiya rabababa. Lord, tonight, God, we honor you in this place. Come on, let's honor the Lord. Let's invite the Holy Spirit in this place. Let's acknowledge His presence among us in our midst. Tonight, Lord, we acknowledge you. Lord, we invite you. Iniimbitahan ka namin, Panginoong Diyos. Patuloy ka namin pinapapasok, O Diyos, at pinauupo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ano man ang mensahe mo, Panginoon, ngayong gabi, O Diyos, we pray, Lord, buksan mong aming spiritual eyes. Buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual ears, Sir God, that we may hear, that we may see, Lord, and encounter you, Lord, tonight. Ibigyan mo kami, Panginoon, ng uhaw at gutom, Panginoon, sa iyong salita. Bigyan mo kami ng uhaw at gutom, Panginoon, sa banal mong presensya, Panginoong Diyos. Uhawin mo kami ngayong gabi, O Diyos. Maging uhaw kami parang tupa, Lord. Inilagay mo kami, Panginoon, sa gilid ng batisan, God. At lalasap kami muli, Panginoon, ng masarap mong presensya sa aming buhay. Lord, tonight, refresh us. Refresh us, Lord God. Kung kami man po, Panginoon, ay pagod ngayong gabi, Lord, bigyan mo kami ng lakas. Kung kami man, Panginoon, ngayong gabi, O Diyos, ay nangihina, Lord, we pray for strength. Kung kami man, Panginoon, Lord, ay walang gana, Panginoon, ngayong gabi, O Diyos, nanalangin kami sa iyo, Diyos. Banal mong Espiritu Santo, pumagitna ka sa amin. At patuloy mong kami punuin ngayong gabi. Punuin mo ang puso na uhaw at gutom sa iyo. Punuin mo yung mga puso na ngayon ay nag-e-expect mula sa iyo. So Lord, meet our needs tonight, God. Patuloy mo katagpuin ang aming mga pangangailangan. At patuloy mo, O Diyos, iparamdam sa amin ang presensya mo, Panginoon. Because Lord, tonight, Lord, that's all we need. Your presence, Lord, among us is all we need. Yun lang ang kailangan po namin, Panginoon, ngayong gabi, ang banal mong presensya, Panginoon, sa aming buhay. And so, Lord, whatever works of the devil tonight, God, we destroy them in Jesus' name. Alam po namin, Panginoon, patuloy mo kaming katatagpuin, even those people, Lord, who are watching us tonight, Lord, katatagpuin mo din sila, Panginoon. You will meet their needs, God. You will talk to them, Lord God. And they're gonna leave this, Lord, this place na hindi po sila, Panginoon, na puno ng iyong banal na Espiritu Santo, O Diyos. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat. This is all we pray, Lord God. In Jesus' mighty name, let's say amen and amen. Nagulat kayo, no? Hindi nyo akalain. Amen? Thank you, Lord. We are on our week 2 ng ating Seek Verse 2026. And tuwing po magpapalit po ang ating taon, we all believe na napaka-importante po sa Diyos yung paghahanap sa Kanya. Say amen. Okay? And so, hindi naman po siguro aksidente that yearly, nagbabago po ang ating kalendaryo. Ang Diyos natin, gusto yun, nagbabago yung kalendaryo po natin eh. Amen? But every time the calendar changes, there is a call. There is a divine call to realignment. Can you say realignment? There is a divine call to realignment. Okay? And so tonight, this is not just an ordinary night of prayer po natin, but tonight po, God is calling us to alignment. Tiyatawag tayo ng Panginoon, magpa-align muli sa Kanya. And so there is a call tonight. There's a call for every heart to pause. There's a call for every heart now to examine and to decide. Isipin po natin as we reflect tonight, am I seeking God first in my life? Yun ang question eh. Hinahanap ko ba ang Panginoon sa aking buhay una at higit sa lahat? Amen? Say amen. Kasi, kung inuuna ko ang Panginoon higit sa lahat, amen, dapat inuuna kong hanapin ang Kanyang kaharian. Dapat una kong hinahanap ang Kanyang katuwiran. Tama? Say amen. Hindi yung sarili kong lakas, hindi yung sarili kong talino, hindi yung sarili kong galing, hindi yung resources ko. But when I say, Lord, I'm seeking you first, ikaw muna. God alone. Kaya yun ang ibig sabihin ng Matthew 6:33. Look at me. Yun ang ibig sabihin niya. That is
That is the meaning of seeking first the kingdom of God. Seeking first His righteousness. Kasi po, tingin, may mga seasons po sa buhay natin, tama? Say amen. It feels heavy. May mga season po sa buhay natin, we feel discouraged. Tama? May mga season po sa buhay natin, we feel alone, we feel small. Ang pakiramdam po natin, kulang tayo, limitado tayo, mag-isa tayo. May mga season na, talagang pagkukulangin ka ng pananampalataya. May mga season na pagkukulangin tayo sa faith. May mga season na kulang tayo sa tao, kulang tayo sa gamit, limitado tayo, kulang tayo sa suporta, kulang tayo sa resources, tama? At malamang ang panalangin po natin, Lord, give me more. Ang panalangin natin, God, give me more resources. Ang panalangin natin, Lord, give me more strength. Give me more people. Give me more. More. Yun ang panalangin natin. Ang panalangin natin, more. Sabihin mo, more. And yet, God sometimes what? Minsan ng Diyos po natin, ang ginagawa po niya yung opposite. Sabihin niyo opposite. Imbes na ibigay niya sa atin yung more, ang binibigay ng Diyos, yung less. Say amen. God is doing the opposite. Ang gagawin ng Diyos, He is removing. He is reducing. He is limiting. Say amen. Say amen. The more we pray for more, we receive less. Do you agree? Say amen. Ang tao, takot tayong makulangan. Ang tao, takot mawalan ng kasama. Ang tao, takot mawalan magutom. Ama, takot tayong kulangin. Ama, say amen. Kaya ang panalangin natin, more eh. Kaya ang panalangin natin, Lord, padamihin mo pa. Ayaw natin ng kulang. Say amen. Say amen. But here's the truth. God is never threatened by lack. Tayo, takot tayong makulangan, pero ang Diyos hindi. He is never threatened by lack. In fact, yung mga moments when we feel empty, we feel weak, we feel our numbers are few, those are often the moments when God wants to reveal His power the most. Do you hear me? Say amen. Saan niya nire-reveal yung kapangyarihan niya? Hindi sa more. Nire-reveal niya ang kapangyarihan niya sa less. Nire-reveal ng Diyos ang kapangyarihan niya sa ating kahinaan. Yun eh. Nire-reveal ng Diyos ang kapangyarihan niya sa ating kakulangan, sa ating limitasyon. Say amen. Kaya tonight, meron tayong titingnan isang buhay. Buhay po ni Gideon. Sino po si Gideon? Amen? Si Gideon po, he was not a man of great stature. Yun ang sabi sa Biblia eh. Pagka tinignan mo daw si Gideon, walang postura. Walang tindig. Hindi siya mukhang man of God. Ganon. Si Gideon po, he has low self-esteem. Tingnan mo ngayon katabi mo, mababa ba esteem niya? Low self-esteem. Mababa ang tingin sa sarili. At si Gideon po, hindi po niya nakikita yung sarili niya na capable at hindi niya nakita ang sarili niya na brave at all. In his own eyes. In his own eyes. Amen? He was the weakest in the family. In his own eyes. In his own eyes, sabi niya, he was the least in the family. Yun ang tingin niya sa kanyang sarili. He was the weakest. He was the least. Kaya po si Gideon, he hid. Nagtatago po si Gideon on his own fear.
Nagtatago si Gideon sa takot. Look at me. But you know, sa buhay po ni Gideon, although ganon ang tingin ni Gideon sa kanyang sarili, God saw something different. May nakita po ang Panginoon na iba. Ang nakikita po ng Diyos, God saw a heart that could trust Him fully, even in weakness. God saw a man, when reduced to almost nothing, He can saw a man that could display His great power, that could display His power and His mercy. Yun ang nakakita niya. Amen? Say amen. Kaya ang invitation po natin sa ngayong gabi, my invitation as we walk through Gideon's life, ihanda po natin ang ating puso. Can you do that tonight? As we walk through the life of Gideon, let's prepare our hearts. Bakit? Because I want you to see, God wants us to see what? That God subtracts before He multiplies. Makita daw natin ngayong gabi that God reduces before He delivers. At makita natin ngayong gabi, God strips away so His glory can shine through us. Handa ka ba sa ganon? Handa natin yung puso natin. Kasi may isusubtract muna si Lord bago ka i-multiply. Handa ka ba dun? Subtraction muna bago multiplication. Handa ka ba? May i-reduce muna. May i-reduce muna bago ka i-deliver. Handa ka ba? May tatanggalin muna bago ka para mag-shine ang glory ng Panginoon sa kahinaan mo. Handa ka ba dun? Kasi yung season of reduction, yung season of subtraction, yung season of lack, hindi pa po yung katapusan. Actually, God is positioning us for our breakthrough. Tingnan mo yung katabi mo, baka natutulog na. Yan ang puso ng mensahe natin ngayong gabi. Ayan na, may puso na. Alam niya na kung anong takbuhin. Amen? But let me walk you through the story. Lakaran natin yung story. Are you ready? Say amen. Mabilis lang ako. Now, una, let's see Gideon's condition. Nung tinawag po si Gideon, he was called while afraid. Tinawag siya ng Diyos habang siya po ay natatakot. Sabi po ng Judges 6:12, if you have your Bible, you can open it. Sabi doon, the Lord is with you, mighty warrior. Sabi ng God. Yun ang sabi sa Judges 6:12. The Lord is with you, mighty warrior. Sabi ganun. Pansinin niyo po. Okay? Pansinin niyo po. God called Gideon mighty warrior. Tinawag ng Diyos si Gideon na mighty warrior. During what? While he was hiding. Tinawag ng Panginoon si Gideon, sabi ni Lord, mighty warrior, pero yung mighty warrior na tinatawag niya, hindi po nakatayo sa battlefield, ha? Hindi po may hawak ng sword. Hindi po ready to fight. Yung tinatawag niyang mighty warrior, yung tinatawag ng Diyos na mighty warrior, anong ginagawa? Ang ginagawa, nagtatago sa wine press. Nasa threshing wheat in secret. Trying to keep a low profile. Yun ang ginawa niya. Bakit? Takot eh. Because he was afraid of the Midianites. Takot siya doon sa kaaway niya. Ang pakiramdam ni Gideon, he is powerless. He is small, he is vulnerable. Pero pag pinansin mo, doon sa Judges 6:12, how come God called him mighty warrior? Paano mo natawag na mighty warrior, Lord? Ano yun? Joke? Ano yun, prank? Ano yun, Lord, sarcasm mo? Mighty warrior? Mighty warrior? Ako? Say amen. Now,
Anong ibig sabihin? God doesn't wait until you are confident, until you are brave, until you are fully ready before He calls you. Naku kung tatawag ang Diyos, hindi ka po niya hihintayin maging handa. Kung tatawag ang Diyos, hindi ka niya hihintayin maging confident agad. Maging matapang muna o kaya fully ready. What He will do? He will do what? God calls you right in the middle of your fear. God calls you right in the middle of your doubt, in your insecurities, in your weakness. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Tatawagin ka sa gitna ng takot mo. Tatawagin ka sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng kahinaan, sa gitna ng kawalang direksyon sa buhay. Ganon tumatawag ang Diyos. Say amen. Say amen. Sometimes He calls us when life feels empty. Sino dito tinawag ng Diyos sa panahong pariwara ang buhay niya? Diba? Sino dito tinawag ng Panginoon sa panahon na walang nangyayari sa mga plano niya sa buhay? Sino dito tinawag ng Panginoon sa panahon wala ka ng magandang ginawa sa buhay mo? Kaya tinawag ka na lang ni Lord eh. Say amen. Say amen. Yun ang irony nun. Look at me, church. Ganon si Lord. Na pag ang Diyos ang tumawag sa atin, we cannot resist it. Say amen. That's why you can discover the true power of God, not through your ability. You can discover the true power of God through His presence. Sabihin niyo presence. Si Gideon admitted, aminado yung mama. Sabi niya, verse 15, my clan is the weakest in Manasseh. I am the least in my family. Aminado yung mama. Do you hear his humility? Di ba humble? Di ba honest siya? Hindi niya tinago yung kahinaan niya. Sabi niya, Lord, I am small. Sabi niya, Lord, I am insignificant. Lord, I am unqualified. Sabi niya. Pero hindi nag-argue ang Panginoon. Nakinig ang Panginoon sa kanya. Hindi nakipagtalo. Hindi sinabi, ay, grabe ka naman. Ang OA naman ang tingin mo sa sarili mo. Walang ganyan. But instead, God said in Judges 6 verse 16, I will be with you. Yan sabi ng Panginoon. Sabihin mo nga, I will be with you. Yun ang sinabi ng Panginoon. Alam niyo po ba, yan po ang prinsipyo that we must all understand. Na ang strength po is not measured by ability. Hindi porket meron kang abilidad, hindi porket meron kang posisyon, hindi porket meron kang resources, meron kang strength. It is measured by God's presence in your life. Can you hear me? Pagkasama natin ng Panginoon, walang imposible na hindi natin kaya. Say amen. Kaya hindi tumatawag ang Diyos ng perfect. Hindi siya tumatawag ng skilled. Ang tinatawag ng Panginoon, yung available, yung obedient, yung willing. Say amen. Say amen. If God calls you, ang pangako ng Panginoon, He will be with you. Walang argument, Lord, atala po ako, hindi. Sabi ni Lord, I will be with you. Walang argue rito. Pag tinawag ka ng Panginoon, He will be with you. Pag tinawag ka ng Diyos, sasamahan ka niya. Say amen. Say amen. Anong gagawin ni Lord? Gaya ng kay Gideon, takot, ang liit ng tingin sa sarili. Pero God turned his weakness into strength. Say amen. Ano nangyari? Yung mama nung una ayaw pa eh. Now what happened in Judges 7? Gideon now gathered 30,000 men. Ilan? 30,000. Again, ilan? 30,000 men. Sa human perspective, pwede na yun. Significant army na. 32,000 pwede na. Sabi ni Gideon, Lord, okay na to. Ready to fight na kami. Panalo na yan. Pwede na to.
Pero ang Diyos natin sa kalagitnaan, may ginawa sa verse 2. Sabi ng Panginoon sa kanya, you have too many men for me to deliver Midian into their hands. Ang sabi ni Lord, you have too many. Sabi ni Lord, ni Gideon, 30,000 men, Lord. Sabi ni Lord, ang dami. Too many. Sabi mo, too many. In human perspective, no, Lord. Okay yung 30,000 men. Perfect yun para matalo natin ng mga kaaway. Sabi siguro ni Gideon, sa akin lang, bakit? Bakit nadadamihan ka? Di ba nga Lord gusto mo manalo ako? Di ba kung 30,000 men to, Panginoon, mananalo ako? Di ba yun naman ang gusto mo? Say amen. Kaya lang, hindi yun ang punto ng Panginoon. Hindi siya worried about Gideon losing. Hindi siya worried matalo si Gideon. Ang concern niya, hindi yung army, yung dami. Ang worry ng Panginoon is that kung masyadong malaki, if too many, Gideon would take the glory for themselves. Say amen. Kung masyadong malaki ang army, if the men are too many, Gideon would take the glory for himself. Say amen. Are you listening? Kaya ang Panginoon, hindi siya tactical eh. Hindi military strategy niya. And this is not about winning at all. Kasi ang Panginoon, hindi siya concerned doon sa battle. Ang concern niya, yung puso ni Gideon. Gusto pala ni Lord, i-humble si Gideon. Gusto pala ng Diyos, dumepende si Gideon sa Kanya. At ang gusto pala ng Panginoon ay paglilinis at pagtutuwid. Are you listening? Halimbawa lang, yung 30,000 men na yan, nanalo sila. Ano sa tingin mangyayari? Ano sa tingin nyo? Diba? Ang mangyayari, pag nanalo sila, sasabihin nila, ay, dahil malakas kami. We did it kasi malakas kami, kasi strong kami. And they will never give back the glory to Him. Tama? Say amen. Kaya ang victory ay delikado kapag nabahiran ng pride. Tama? Ang concern ni Lord, yung puso ngayon ni Gideon. Ayaw niyang mabahira ng pride yung mama. Say amen. Kasi alam ng Panginoon, titigas ang puso niyan kapag umasa siya sa tao at hindi sa akin. Say amen. Anong gusto ng Panginoon? God wanted Gideon to see clearly that victory belongs to God. Say amen. Sometimes, anong gagawin ng Panginoon? I-reduce yung kung anong meron ka, hindi para parusahan ka, pero para protektahan ka from pride. Do you agree? Na ganun ang ginagawa ng Diyos. Say amen. Kaya God's too many is often His way of teaching trust. Say amen. Ano nangyari pagkatapos? After God told Gideon, you have too many men. Ang dami niyan. So, ang ginawa ngayon ni Gideon, ni-reduce yung army. Okay? Ito ngayon ang unang test. The first step, God sent home those who were afraid. Sabi ni Lord, unang test, sinong takot? Umuwi! Takot ka ba? Takot ka bang magutom? Takot kang mawalan? Takot kang uwi ka. Sige, lahat ng takot, uwi. Aba, ilan ang umuwi? 22,000. Aray ko po, ilan ang natira? 10,000 na lang. Sabi ni Gideon, Lord, pwede ba to? Mananalo pa ako nito. Amen? Pero hindi pa tapos si Lord. Amen? Kasi ang purpose niya, hindi manalo si Gideon sa battle eh. Ang purpose niya, maging totally dependent si Gideon sa kanya. Eto na, yung water test. Nag-instruct ang God. Sabi ng Panginoon, sige, dalhin mo sila sa tubig. Tingnan mo kung paano minom. Pag-ihiwalayin mo, yung luluhod at direktang iinom sa tubig.
Tapos pag-ihiwalayin mo, yung lahat ng kumuha sa kamay at uminom. Yung direktang uminom sa tubig, uuwi. Yung kumuha dito sa kamay, yan ang maiiwan. Hulaan mo, ilan ang umuwi? Ilan ang natira? In the end, only 300 men remained. Sabi ni Gideon, paano pa ako mananalo nito? Diba? Lord, paano pa ako mananalo niyan? From 30,000 to 300. Say amen. Pero nung lumiliit ang bilang, look at me, something incredible happened. Habang lumiliit ang bilang, the victory longer depended on manpower, on strategy, on human skill. Ang victory nakadepende na kanino? Sa Diyos. Amen? The battlefield became a stage of the battlefield become a stage for God's power now. Amen? Say amen. Yan, minsan ang Diyos natin magugulat ka eh. May inaalis na tao sa buhay natin. May inaalis na opportunities. May inaalis na mga abilidad. May inaalis na mga resources. Minsan nagugulat ka eh. Minsan malilimitahan ka. Hindi mo magagawang isang bagay dahil kulang, walang suporta, walang tao. Amen? Say amen. But that is not to harm us. That is to magnify His glory. Amen? Kahit maubos pang instrumento natin ngayon, doesn't matter eh. It is what? It is to magnify God's glory. Alam nyo, babalik pa rin tayo dun sa puso ng pagsamba. Walang ilaw, walang instrumento. Kasi doon mas naabot natin ng Diyos. Makakasamba lang ba tayo pag malakas ang tunog natin? Makakasamba lang ba tayo pag kompleto lahat yan? Hindi naman tinitingnan ni Lord lahat ito eh. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso. Amen? Kaya ang Diyos natin magugulat kay, Lord, bakit wala kaming ganun? Wala kaming ganito. Wala kaming ganyan. Wala na naman kaming ilaw. Wala na naman kaming ganito. Gusto niya kasi ma-magnify siya eh. Say amen. Say amen. Amen? Kaya ang victory mixed with self-reliance can quietly, slowly, and subtly destroy faith. Sabi ng Panginoon, pag ang victory mo nahaluan ng pride, sisirain niya ng pananampalataya mo. Do you agree? Amen? Kapag nagtagumpay tayo on our own strength, on our own wisdom, amen? Ang daling isipin, ang daling paniwalain natin yung sarili natin. Nagtagumpay tayo dahil magaling tayo eh. Amen? Imbes na ibigay natin sa Diyos yung glory, hindi. Pag nangyari po yan, yung pananampalataya po natin, nagiging marupok. Nasisira ang pananampalataya natin. Susunod, mako-compromise na yung future victories mo kasi hindi ka naaasa sa Diyos. Aasa ka na lang sa sarili mo. Naintindihan niyo po ako? Kaya kapag nahaluan ng victory ng pride, delikado. Kaya ang Diyos natin constantly nagre-remove, constantly nagre-reduce, constantly nag-aalis, nagsusubtract. Kasi ang gusto niya, sa Kanya tayo dumipende. Do you agree? Say amen. Say amen. Sometimes, God reduces before He releases. Sometimes, He subtracts before He multiplies. Tama? Meron siyang aalisin ng tao sa buhay natin not to punish us, but to show who really matters. Magre-remove siya ng resources not to stop our progress, but to show that breakthrough come from Him alone. Say amen. It is God's protective hand. Amen? It is God's protective hand.
God is guarding our heart. So when victory comes, yung pananampalataya po natin hindi matitinag. Yung pagtitiwala po natin ay buo. At ang gusto ng Diyos, lahat ng glory papunta sa Kanya. Say amen. Say amen. Ano ang seek first moment natin? It is when God reduces you. Ano yung prophetic moment ng mensahe natin ngayong gabi? Siguro, nung pumunta po kayo dito ang panalangin niyo, Lord, you add more. Add more. Lord, give me more people. Panalangin natin. Lord, give me more resources. Give me more strength. Yan ang panalangin natin. There's nothing wrong with that. But sometimes, ang response ni Lord is not addition, but His response is reduction. He say, anak, re-reduce muna kita. Anak, I will break you first. Anak, I will remove this first. Bakit? Nagre-reduce ang Diyos because He wants to be the first. Amen? Siguro yung ilan po sa atin, alala ko Alam mo, natuwa po ako, banggitin ko lang si Michael. Hi, Kel. Don't worry, this is good. Si Michael po, ang sipag po niyan sa campus ministry. Number 1 yan Ang daming people niya noon. Sobrang dami. Life group niya araw-araw. Kaya yung isang youth service namin, people niya, ganun siya katindi. Tama? Say amen. Si Michael lang muna, example natin. But there come a time in his life, God reduces you, right? I-reduce ka ni Lord. Nag-remove ang Diyos. Tama? Nag-subtract ang God. Hindi para ipahiya ka. Hindi para i-punish ka. Para maalala mo ulit, anak, ako ang may dahilan. Doon sa panahon na na-reduce ka, di ba nalungkot ka? Lahat kami nalungkot para sa'yo. Lahat kami nag-alala. Makakabalik pa ba si Michael? Oh. Pero sa panahong na-reduce ka, yun ang seek first moment mo. Yun ang prophetic moment mo sa Panginoon. Kasi ibabalik ka ng Diyos sa Kanya at sasabihin niya sa'yo, anak, sa susunod, anak, bibigyan kita ulit ng people. It is not by your own strength, but by God's power. Pagbalik mo ulit doon sa harvest field, hindi ka natratrabaho on your own strength, on your own wisdom. Kasi alam mo, i-reduce ni Lord pag ang glory hindi napupunta sa Kanya. Isusubtract ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, una siya sa buhay natin. Do you agree? Do you agree? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi na nga ako ang Diyos ng addition without alignment. Listen to me. God never promised addition without alignment. Amen? Handa ka ba doon? Alignment muna bago blessing. Handa ba yung puso natin doon? Hindi tayo pwedeng mag-demand ng multiplication kung gusto natin, kontrolado pa rin natin sa kamay lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng i-demand ang breakthrough kung walang breaking. Amen? And it all begins with seeking God first. Say amen. Say amen. Gusto ko nang tapusin Ano nangyari? The victory of the 300. In Judges 7:20, papansinin niyo po. Kikwento ko lang. Paano sila nanalo? Ganito po sila nanalo. Si Gideon, ilan na lang meron? 300. Ang ginawa ni Gideon, dinivide niya yung 300 into 3. Tigi-ilan ngayon ng grupo? Tig 100. Okay? And so, ang ginawa po nila, they create illusion.
illusion ang ginawa nila. Ang meron sila, trumpet, jars, and torch. Yun lang ang meron sila. Trumpet, jars, and torch. Walang sword. Okay? Say amen. So, ang ginawa po nila, ang instruction, simultaneously gumagawa yung tatlong grupo. Blow the trumpet. Tuturutut! Break the jar. Bug! 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 Simultaneously, tuturutut! Bug! 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 Ganun na nangyayari. Simultaneously, 3 groups. Tapos ngayon, yung mga kaaway nila, nagpanic. It sounded like there are thousands surrounding them. Kaya ang ginawa ng kaaway, sila nagpatayan. Tapos, sa loob ng jar, nakatago yung mga ilaw nila. Nung napalibutan na sila ng mga ilaw, takot na takot sila. Grabe. You say amen. You see, Gideon did not win because he became braver. Paano siya nanalo? He won because he trusted God with less. He trusted the Lord with less. He don't need more. Dinala siya ng Diyos dun sa less. Yun ang nagpanalo sa kanya. Amen. Say amen. Amen? Hallelujah. You know, today, tapos na po ako. Tapos na po tayo sa ating mensahe ngayong gabi. Before we close, I believe the Holy Spirit is inviting us to respond. Amen? This is not a call of emotion. Hindi hype, but this is a call to surrender. Amen? And if you'll be honest with me today, Lord, nag-operate ako, Panginoon, buong taon. Umaasa ako sa sarili kong lakas. Umaasa ako sa dami ng bilang. Umaasa ako sa sarili kong galing. Lord, and yet, God, I'm praying for more, and yet, Lord, you are reducing me. Inaalis mo yung mga bagay na pinanghahawakan ko. Inaalis mo yung mga bagay na kinakapitan ko. Inaalis mo yung mga bagay na importante sa akin. Parang matira na lang sa akin ay ikaw. If you'll be honest with me, amen? Say amen. So wherever you are right now, yung altar po natin, bukas yan. The altar is open for you. Kasi ang sabi ng Panginoon, Nak, bumuo kayo ulit ng altar para sa akin. Kasi gusto ko, sa ministry ng Son of God Church International Ministries, ako ang may taas. Ako muna. Ako ang una. Ako ang bida. Ang glory sa akin. Say amen. Say amen. Tatayo po tayo lahat. I want you all to stand on your feet today. And we will sing a song. Awit po tayo ng isa sa ating Panginoon. But this song is not just a song, but this is a declaration. Deklarasyon that God is in your situation right now. Hallelujah. Ora baba sikara baba baba halalai ara antalai ara baba baba. Oh, hallelujah. Ora baba baba sikara baba halalai ara antalai ara baba baba baba. Oh, hallelujah. Come on, church, come on. I worship you. You are here, walking in this place. Oh, come on, church. I worship you. I worship you. You are in
Hindi ba deserve ng Diyos ang paggalang mo ngayong gabi? Hindi ba deserve ng Diyos ang pagluhod mo ngayong gabi? Hindi ba deserve ng Diyos ang paggalang mo sa Kanya? Can we honor God in this place? Never stop. Can we honor God in this place? Urabasikarabababaба. Even when I You can kneel down. You can sit down. never stop. You can cry out to Never God. stop. Never stop. Come on. Even when I don't Come on. Yield to the Holy Spirit. I don't feel it. Urabasikarab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 a
stop working, even when I don't see it to working, even when I don't feel it to working. Never stop, never stop, never stop working, even when I don't see it to working, even when I don't feel it to working. Never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa ngayon, O Diyos. Nakikita mo ang uhaw. Nakikita mo ang gutom, Panginoon. Nakikita mo ang aming pride. Nakikita mo ang aming pagmamataas, Panginoon. Nakikita mo ang aming pagmamayabang. Nakikita mo ang aming kataasan. Nakikita mo, Lord, ang galit sa aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon. Lord, naninigluhod kami sa iyo, Panginoon. Nagsusumamo, Ama. Humihingi kami ng awa, Panginoong Diyos. Hayaan mo na ang banal mong Espiritu Santo, Panginoong Diyos, ang bumasag ng aming mga puso. Break our hearts, our God, today. Let your Holy Spirit, Lord, fill us. Punuin kami ng banal mong Espiritu Santo, na kung ano man ang hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, alisin mo, i-reduce mo, isubtract mo, Diyos. Refine us, God. Refine us, Lord. Ibalik mo kami, Panginoon, sa total dependence namin sa iyo. Ibalik mo kami, Panginoon, doon sa buhay namin, O Diyos, na walang ibang gustong asahan kundi ang banal mong kapangyarihan. Urabasikarabababababa. Hirabababasikarababababababa. Urabasikarababahalalayira andalaira bababababa. Gaya ng ginawa mo sa buhay ni Gideon, Panginoon. Inalis mo ang kanyang yabang. Inalis mo, Panginoon, ang lahat ng kanyang resources. Binalik mo siya, Panginoon, sa total dependence niya sa iyo, Panginoon. Ngayon, God, nauunawaan na namin, Panginoon. Nauunawaan na namin, O Diyos, yung mga subtractions sa buhay namin, Panginoon. Nauunawaan na namin, Lord, bakit may mga bagay na nangyayari sa aming buhay, O Diyos,
Nararamdaman namin, Lord, limitado kami. Kulang kami sa resources, kulang kami sa tao, kulang kami sa ganito, sa ganyan. Pero Lord, pinapayagan mo pala, Lord, na umabot kami hanggang sa 300 na lang yung tao namin, Panginoon. Upang wag kaming umasa sa aming kakayanan, upang wag kaming umasa sa aming galing, upang wag kaming umasa sa Panginoon sa kung anong meron kami, O Diyos. Dahil gusto mo ipanalo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan mo. And so ngayong taong ito, Panginoon, hindi kami papayag, Lord, ng victory namin mababahiran ng pride, mababahiran ng kayabangan, O Diyos. But Lord, we will totally depend upon you, Lord. We will put our trust on you, God. Patuloy na magtitiwala, Panginoon, na ang buong iglesia, Lord, mapamalabon, mapasentral, Lord, mapakalookan, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang maitataas. Ikaw ang mag-glorify. Yun ang gusto mo. Hindi kami ang sikat. Ang gusto mo, Lord, masiguro namin mababalik ang glory sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hura baba sikara baba 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 baba. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Irabasika rababa baba 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 baba. Hirababa sikara baba baba halalai raatelai rababa baba baba baba. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hurabasika rababa baba baba baba. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
tonight we declare, you are the way maker. Oh! Kaya mong gumawa ng daan para sa amin, Panginoon, even when it's impossible. You are the way maker in our weaknesses. Para sa amin, Lord, imposible. Pero nangako ka, Panginoon, I will be with you. Pag tinawag kita, sasamahan kita. And we believe, Lord, you will be with us this year. You are our way maker. At wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng hindi pa namin na-imagine sa isip namin na pwedeng mangyari, Panginoon, kaya mong gawa ng paraan para sa amin, O Diyos. Because, Lord, we declare tonight, you are our way maker. We believe, Lord, you will make a way for us. Make a way for us. Harabababa, sikarabababa. Harabababa, sikarabababa. Lord, tonight we declare, you are the miracle worker, God. You are the miracle worker, God. We declare, Lord, gumawa ka ng himala sa aming mga buhay. Magmilagro ka, Panginoon, sa aming kahinan. Magmilagro ka, Panginoon, sa aming simbahan. Magmilagro ka sa aming mga pamilya. You are the miracle working God. Come on, declare. He is the miracle working God. He is the miracle working God. He is the miracle working God. Come on, declare miracle in your life. Come on, declare miracle in your family. Come on, declare miracle in your ministry. Come on, declare who God is in your life. Lord, tonight we declare, you are the promise keeper. You are the promise keeper. You are the light in our darkness. Even when we don't see it, you are working. Even when we don't see it,
You're working. You never stop. You never fail. Nangako ka sa bawat isa po sa amin, Panginoon. I believe all of you had received a promise from God. Nangako ang Panginoon na kung uunahin mo siya sa iyong buhay, hindi ka niya ihuhuli. Na kung susunod ka sa kalooban ng Panginoon, na kung susunod tayo sa kanyang kalooban, aayusin ng Panginoon ang ating buhay. So Lord, we believe all your promises, God. We will hold on, Lord, to your words. Na kahit hindi po namin naintindihan yung nangyayari po sa amin ngayon, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, hindi ka humihinto. Naniniwala kami, Panginoon, may ginagawa ka. At kahit kailan hindi ka nagkulang at nagkamali, Panginoon, sa plano mo. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sapagkat may plano akong inihanda para sa iyo. Para sa ikabubuti mo. Hindi para sa ikasasama mo. Kundi para bigyan ka ng kinabukasan may pag-asa. We hold on to that, Lord. We hold on to that. That every good thing that happened in our lives, that every bad things, Lord, that happened in our lives, God, in our church, in our families, Lord. Lahat yon parte ng magandang plano mo. Parte ng magandang planong inihanda mo para sa amin. Kaya patuloy kami, Lord, magtitiwala sa iyo na may maganda kang planong inihanda para sa bawat isa. May maganda kang planong ihanda para sa aming mga pastor, sa aming simbahan, Panginoong Diyos, sa aming mga leaders, sa aming mga pamilya. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo, Diyos, na kailanman, Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin, Ama. Na hindi mo kami kailanman, O Diyos, pababayaan. Gaya po ni Gideon, Lord, if you're not with us, God, we will not move. Today, Lord, we lay down our numbers. We lay down our strength, our plans, our control. Be first again in our lives. Be first again in our families. Be first again in our church. Mauna kang muli, Panginoon, sa aming iglesia. Be first again. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Lahat ng buhay magpuri sa Diyos!
You can go get a partner and pray for one another. Mapo kayo ng partner. Pray for one another.